There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Magandang tanghali na naman po sa ating lahat, mga kaibigan at kapatid. Narito na naman ang ating programang Salaknib Tipudno or The Guardian of Truth, na siya namang ating sinusubaybayan at inaantabayanan. Ngayon ay araw ng Sabado ng ika-25 ng buwan ng Nobyembre ng taong kasalukuyang 2023. Ito ang iyong kapatid at kaibigan sa Panginoon, Brother JJ Gumpad, na nagsasabi sa inyo ng haligi ng katotohanan. Magandang araw sa atin lahat, mga kapatid, at sa lahat ng may mga pasasalamat sa araw na ito. At kayo po ay aking binabati sapagkat alam ko may mga pinagpapasalamat kayo, lalong-lalo na sa ating Panginoon. At gaya din ng pinagpapasalamat namin noong nakaraang araw, na kami po ay may mga anak at mga apo na siya namang nakapagbigay saya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng kanilang mga kagalingan sa kanilang mga edukasyon. Kung kaya't congratulations po sa lahat ng may mga honor student, honor students or higher honor students ng mga family dyan. At sana ay pagpatuloy po ninyo yung inyong mga pag-aaral at galingan po pa po natin, okay? Nang sa gayon ay matuwa ang mga magulang po natin. At syempre mga lolo at lola. Okay? Once again, congratulations sa ating anak na si Elkim Jeshel Gumpad. At ganoon din sa aking pamangkin, si Princess Jeremica Gumpad Porello. Also, happy birthday po sa lahat ng mga may kaarawan sa araw na ito. At belated happy birthday din sa mga kapatid na may kaarawan sa nakaraang linggo. Advance happy birthday din naman sa mga kapatid natin na may kaarawan sa darating na linggong ito. At sana po
ang inyong mga hiling at dalangin sa Panginoon ay Kanya itong papakinggan. Dinadalangin din natin ang mga kapatiran na may mga sakit at may mga karamdaman. Sana ang Panginoon ang siyang magpagaling po sa ating lahat. Magandang tanghali din sa lahat ng mga kapatid natin na lagi naman nating nakakasama at nakikinig sa kanilang radio at yun din sa mga nanonood sa atin sa Facebook at YouTube. Of course, greeting also to Sister Josephine Lim ng UN at kay Sister Arlene Maramag ng Ugak. Siyempre kay kapatid na Flor at Sister Pasita Maramag ng Ugak Norte. Magandang hapon po sa inyo. At good afternoon din sa ating mga elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Flor Constantino, Brother Lino Daraway, and Brother Rodi Gumpad. Greetings din kay Sister Lilia Domingo ng San Fernando, Cabala Union, at kay Sister Jesselyn Corpus ng Magirig, Solana. At also to kapatid James Paut ng Pasay at Brother Andrew Romero ng Caloocan. Hello po and good afternoon po sa inyo. Magandang araw din at tanghali kay Sister Nida Bilyamin. Ayan, magandang araw po, Brother Jay. Sabi niya, and Sister Loli Martinez. Ayan, ng San Vicente Church of Christ, Alcala, Pangasinan. Also, binabati din natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Brother Glenn Fiesta. At sa lahat po ng Fiesta family, dyan po sa may Alcala, Pangasinan. Sa Cabalaon nyo naman po tayo, kay Auntie Lilia Domingo. Binabati din natin yung mga Domingo family, like kapatid na Denver Domingo, ayan. Kay Jack, kay Charles, ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, of course, kay Sister Jonah Lee, ayan, Jonah Life Ramil Pomeda, ayan, from Lasam, Cagayan, ayan. Magandang tanghali sa Pomeda family, dyan sa may Lasam, Cagayan. Of course, kay kapatid na Joshua Glenn Fiesta, ayan, magandang tanghali. Kay kapatid na Jesselyn Corpus, once again, good afternoon po from Magirig. Kay Sister Roslani Rigos Panopio, magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa may Atulayan. Ayan. Kay Brother Lance, once again, congratulations for passing the exam. Kalimutan natin kung ano exam yan. At syempre kay Brother Anthony. Ayan. Congratulations, Brother Anthony. And Sister Rose, ayan. Kay Sister Merlita Reyes, good afternoon din. Sister Arlene Maramag and Pasita Maramag. Ayan po mga kapatid. Sa lahat po ng magre-greet din po. At mga kasama natin sa ating programang ito, kayo po lahat ay aking binabati na ng magandang tanghali po sa ating lahat. Patin din naman natin ang mga kapatid natin sa Balesteros, Cagayan. Ang ating kapatid na John Miranda and Ludi Miranda. Brother J. Domingo, Brother Walter, and Brother Wilfredo Agustin. Also, good afternoon kay Brother Siriaco Evangelista. At greetings kay kapatid na Victor Acorda ng Palwan Norte, kay kapatid na Etzel Tapikan, at kay kapatid na Jeremy Pader ng Magirig, Solana. Karon din binabatin natin ng magandang tanghali ang Pader family dyan sa may Magirig, kay Brother Robert Bartolome Pader and Sister Tess Pader. Magandang tanghali po sa inyo, kapatid. Kay Brother Randy Lamarca naman and Sister Pebelin Lamarca
Brother Jero Shera, Sister Virgie Carriaso, Brother Neil, Brother Efren Respicio, at kay Sister Eileen Respicio ng Larion Bao. Greetings and good afternoon po mga kapatid. And I would like also to greet Brother Sales Joel and Sister Daisy Vidal, Sister Glassy Bano, and Brother Kabil. Hello po and good afternoon po sa ating lahat. Okay? Sana lalabin nating oras mga kapatid, ating pong gamitin sa ating pagtalakay, sa ating pag-aaral sa tanghaling ito. Unang-una, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga nakakasama natin sa ating programa. Lalo-lalo na yung mga nasa radio at ganoon din sa Facebook. Pahabol kay Sister Lovelyn Tagayuna Bilguera. Ayan. Shout out para sa iyo, Sister. Okay? So, kung meron po tayong mga Biblia, mga kapatid, ito po yung ating pag-aaralan. Sa tanghaling ito, ginawan po natin ng English. Dahil alam ko ay may mga nagre-request din ng English. Ito po, meron po tayong English. Okay? So, when God calls, mga kapatid, yan po yung ating pag-aaralan sa tanghaling ito. Sa Tagalog, kapag ang Panginoon ay tumawag. Ayan. So, sa ating panimula, mga kapatid at kaibigan, alam naman natin na ang Panginoon ay maraming paraan para tumawag ng kanyang servant. Mula nga sa aklat ng unang Samuel, sa Kabanata 3, sa talata 2 hanggang 4, ganito ang sinasabi. At nangyari ng panahon na yaon, nang si Eli ay mahiga sa kanyang dako, ang kanyang mga matay nagpasimulang lumabo na siyang hindi nakakita, at ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay, at si Samuel ay nakahiga upang matulog sa templo ng Panginoon na kinaroroonan ng kaban ng Diyos, na tinawag ng Panginoon si Samuel at kanyang sinabi, narito ako. Kung ating titignan, mga kapatid, isa lamang ito sa paraan ng Diyos para tawagin ang kanyang nais na utusan. Si Samuel, mga kapatid, alam naman natin na sa araw na yan, siya pa po ay maliit pa lang. Ibig kong sabihin, hindi naman sa maliit, baguhan, ayan. At ang Panginoon ay kanya na siyang tinatawag. Inumpisahan na niya tinawagan. At syempre, kung ating babasahin yan, ay naintindihan ni Eli kung ano ang nangyayari. Kung kaya't sinabihan ni Eli si Samuel kung ano ang kanyang gagawin sa pagtawag ng ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, God gave words to everyone. Sa aklat ng Mateo 28, sa Kabanata 28, talata 19 hanggang 20, sinasabi ng Panginoon, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan, mga kapatid, inuutosan na tayo ng Panginoon na meron po tayong gagawin. Iyan po ay walang iba, kundi ang mangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. At pangatlo, mga kapatid, sa ating introduction, we must know when God calls. Okay? Di naman maganda, mga kapatid, na hindi natin alam. O sabihin natin na, hindi ko alam kung kailan tumawag o tinawag ako ng Panginoon.
kailangan malaman mo mga kapatid, kung kaya't kailangan mo ang kanyang salita, ang kanyang Biblia, the Bible. Kaya nga sinasabi sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid at kaibigan, ang ating pag-aaralan kapag tumawag ang Diyos. Huwag na po tayo magrereklamo mga kapatid, sapagkat una na nating nalaman na ang Panginoon ay may mga paraan kung paano siya tumawag ng kanyang uutusan. At alam naman natin na nung ginawa tayo ng Diyos, tayo sana ay nakahanda na gumawa sa oras na tayo po ay tawagin ng ating Panginoon. At nakakatulong po ang salita ng Panginoon para sa ating pagsasagot sa kanyang mga pagtawag sa atin. Unang-una mga kapatid, una muna nating alamin kung sino ang Diyos na yan na tumatawag sa atin. Dahil may mga tao pa rin na mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nalalaman na may Diyos. Kaya sabi nga rito, not all people knows God. Hindi pa rin nila nakikilala ang Diyos. Okay? Letter A, mga kapatid, peoples in Moses' time did not know God. Sa aklat ng Exodus, Kabanata 3, sa talata 13, sinasabi dito mga kapatid, na si Moises, sinabi niya mismo sa kausap niyang Diyos na yung mga Israelitas ay paano kung nagtanong sila kung ano ang sasabihin niya doon sa nagsugo sa kanya. Anong sasabihin niyang pangalan ng Diyos na iyon na nagsugo kay Moises? Ibig sabihin mga kapatid, malinaw lamang na mula kay Moses hanggang sa mga tao sa panahon ni Moises ay nakalimutan na nila ang Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa kanyang pangalan. And letter B mga kapatid, kagaya rin ni Pharaon, hindi niya rin kilala ang Diyos. Isang mataas na tao na may mataas na katungkulan o pinakamataas na katungkulan sa ibabaw ng isang nasyon ay hindi rin niya kilala ang Diyos. Sa aklat ng Exodus 5, sa talata 2, sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking papakinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel. Napakasakit isipin mga kapatid na isang tao na may mataas na tungkulin, hindi niya kilala ang Panginoon. And pangatlo mga kapatid, yung mga tao noong kapanahunan ng mga apostoles. Sa aklat ng Gawa, sa Kabanata 17, sa talata 23, sinasabi, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Si Apostol Pablo mga kapatid, nakarating sa isang lugar kung saan ang mga tao ay magaling silang sumamba. Marami silang Diyos. At sa kanyang pagdaraan, nakakita siya ng isang Diyos na sinasamba nila, ngunit hindi nila nakikilala. Okay? So yan ang pinangaral ni Apostol Pablo mga kapatid sa mga tao.
Okay? Kaya nung pinangaral niya yan, mapapansin natin o maintindihan natin ng mga tao sa dami ng kanilang mga Diyos-Diyosan, sa dami ng kanilang mga sinasamba, meron pa rin silang hindi nalalaman na isang Diyos na tunay. Kaya mga kapatid, katotohanan na may mga tao pa rin mula noon hanggang ngayon na hindi pa rin nila nakikilala ang Diyos. Okay? So, sasagutin natin mga kapatid, who is God to call me? Sino ba ang Diyos na yan na tumatawag sa atin o sa akin? God is the one who gave everything according to the Bible. Okay? Sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 1. Sana maintindihan po natin mga kapatid. Sinasabi ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Anong ibig sabihin niyan? Napakasimple lang. Kung iyong ipagpatuloy na basahin, makikita mo sa pang-anim na araw, ang Diyos nilikha niya ang tao. At kung mapapansin mo mga kapatid, na nabanggit niya na sa kanyang paglikha, una niyang nilikha ang langit at ang lupa. Hanggang nilikha niya na ang lahat, hanggang sa huling paglikha niya, nilikha niya ang tao na ang ibig pala sabihin niyan mga kapatid at kaibigan, una mo nang binigay ng Diyos ang ating pangangailangan bago niya tayo nilalang. Sa aklat ng Gawa, sa Kabanata 17, sa talata 24 at 25, sinasabi, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na parabagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ay nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Tatanong ka pa, who is God to call me? Sagot ng Biblia, God is the one who gave you everything. Pangalawa mga kapatid, when God is calling me, kailan ako tinatawag ng Panginoon? Unang-una mga kapatid, bago natin sagutin dyan, kailangan natin malaman na minsan tumatawag ang Panginoon sapagkat siya ay kulang sa mga trabahador. Okay? Kulang sa trabahador ang Diyos mga kapatid. Kaya minsan tumatawag sa atin. Sabi nga sa aklat ng Lucas 12:21, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Kung ating babalikan, Lucas 12, umpisaan po natin sa verse 1 mga kapatid. Ang taong ito, mayaman na, ngunit siya ay napaka-busy sa buhay. Wala siyang hinatupag, kundi para sa kanyang sarili, pagyaman, hanggang sa dumating ang panahon na marami na siyang ari-arian at kanyang sinabi, hindi na kasya. Ay, anong gagawin ko? Sabi niya, ay papalitan ko to. Gigibain ko tong maliit at magpapagawa ako ng malaki. At sinabi niya sa kanyang sarili, o sarili, magpakasaya ka sapagkat sapat na. O di kayo sobra pa ang mga pangangailangan mo hanggang sa iyong pagkakabuhay. I mean, sa iyong buhay. Ayan. Sobra-sobra na ito. Wala ka ng pangangailangan, nandyan na po lahat, naka-ready na. Okay? Gagastos ka na lang, magpapakasaya ka na lang. Pero anong sagot ng Panginoon mga kapatid? Sabi niya, mangmang, sa gabing ito, ang iyong buhay ay kukunin. Ibig sabihin, siya ay mamamatay. Bakit? Dahil siya ay may kasalanan. Anong ginawa niya? Kung ating titignan, siya lamang ay nagpakayaman. Ang kasalanan niya mga kapatid, nasa talata 21. Okay?
walang Diyos sa kanyang buhay na kanyang binanggit. Hindi niya sinama ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. So, ayaw ng Diyos yan, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, sinasabi, when no one is working. Ha? Kailan ako tinatawag ng Panginoon? When no one is working. Sa aklat ng Mateo 20, sa talata 4, sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katuwiran at nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Bakit ko ginamit ito, mga kapatid? Dahil isa sa mga bersikulo na ito, mga kapatid, ay ating maintindihan ng mga tao walang ginagawa. May mga gumagawa, may magpapatrabaho, at may mga taong walang ginagawa. Kaya yung Panginoon natin, mga kapatid, nakakakita siya ng mga taong walang ginagawa. So, anong ginagawa niya? Kanya itong tinatawagan at sinasabi, wala kang ginagawa. Kulang ako ng trabahador sa ubasan ko. Gumawa ka at ikaw ay aking babayaran. Ganyan din ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Sa araw-araw ng pagkabuhay natin, at alam natin wala tayong ginagawa, sa anong paraan? Spiritually speaking, tayo po ay nagiging tamad. Kung kaya't ang Panginoon ay laging tumatawag sa iyo. Pero anong nangyayari? Wala siyang marinig na tawag mula sa iyo. Okay? Wala siyang sagot na maririnig mula sa iyo. Pangatlo, mga kapatid, sabi niya, when people needed salvation. Kailan tumatawag ang Panginoon sa atin? When people needed salvation. Kung kaya't, mga kapatid, ang Panginoon ay kanyang pinadala ang kanyang anak na si Jesucristo sa ibabaw ng lupa dahil sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan. At ang anak na yan, mula sa talata 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin ka. Hanapin at iligtas ang nawala. Ibig sabihin, ang mga nagkasala at ang ibig sabihin, ang mga tumigil sa pagtratrabaho na ibig sabihin, mga tinatawagan ng Diyos na hindi sumasagot sa kanyang tawag. Kaya hinahanap tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nasaan kaya tayo? God is short in laborers. Kulang siya sa manggagawa. When God need laborers, not all are available. Pag kailangan ng Diyos ang mga tagagawa, mga kapatid, ang lahat sinasabi, hindi ako available. Ang linya po natin ay busy. Tawag ng tawag ang Panginoon sa atin. Kulang ako ng mga tagagawa, mga manggagawa. Tinawagan ko siya ganito, busy. Ayaw sumagot. Hindi siya available. Anong sabi ng aklat ng Mateo 9? Sa talata 37 hanggang 38, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ay aanhin, ay marami, tatapat kakaunti ang mga manggagawa. Idadalangin nga ninyo sa Panginoon na aanhin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, nagaanap ang ating Panginoon ng kanyang uutusan sa kanyang ubasan. Ngunit nasaan po tayo, mga kapatid? Kukunti lang ang nauutusan sapagkat sila lang ang nakakasagot sa tawag ng ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, why? Why God is calling me? Bakit ako tinatawag ng Panginoon? Maraming dahilan, maraming rason, mga kapatid. Ngunit isa sa mga dahilan at rason kung bakit tayo tinatawag ng Panginoon, God knows everyone are in troubles. Diba? Walang tao na walang problema, mga kapatid. Lahat may kailangan. Lahat may problema. Lahat tumatakbo. Gaya ni Jonah. Kaya nga makikita natin sa Jonah chapter 1 sa verse 2, inutusan ng Diyos si Jonah na pumunta sa Ninive at kanyang sinabi, bumangon ka, Jonah,
pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Sino ba naman mga kapatid at kaibigan ang maglalakas loob na pumunta sa gitna ng mga masasamang tao at sabihin mo, kasalanan ang mga yan ginagawa ninyo? Naku mga kapatid, delikado ka pag ganon. Papatayin ka. Alam natin na ganun ang takot ni Jonas. Pero hindi niya inisip na kapag nasa kanya ang Diyos, walang ibang mangyayari sa kanya. At pangalawa, Diyos mismo ang nag-utos sa kanya. So anong ginawa niya mga kapatid? Kung bakit tinawag siya ng Panginoon? Siya ay tumakbo. Tumakbo na ano? Tumakbong papalayo sa Diyos. Ikalawa, dahilan mga kapatid, because no one is working. Tumatawag ang Panginoon. Bakit kaya? Dahil daw walang nagtratrabaho. Sa aklat ng John chapter 9 sa verse 4, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Ang mga gawain mga kapatid ay napakarami. Kulang sa trabahador. Ngunit may mga kapatid at mga manggagawa na kasama natin na hindi nagtatrabaho kapag nandyan na yung tratrabawin. Anong ginagawa nila? Kung minsan, kanilang ipinagpapaliban. At kung minsan naman, wala silang oras para trumabaho ng kanilang mga ibinigay na trabaho sa kanila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tumawag ang Panginoon. Isang rason kung bakit siya tumatawag, no one is working. Pangatlo mga kapatid, because everyone is stopping. Lahat ay tumitigil. Okay? Sa aklat ng gawa, sa Kabanata 7, sa talata 58 at 59, sinasabi rito mga kapatid, ang ginawa nila kay Esteban. Si Esteban inutusan ng Diyos. Tinawagan ng Diyos para alin? Para ipangaral ang Ebanghelyo. Matthew 28, verse 19 to 20. Pero anong nangyari mga kapatid? Siya ay tumigil. Sinong tumigil? Si Esteban. Ano kayang dahilan mga kapatid? Bakit tumigil sa pangangaral si Esteban? Ayon dito sa 58 at 59, siya ay pinagbabato hanggang mamatay. Ang Diyos, Panginoong Diyos mga kapatid, tumatawag sa atin. Bakit? Dahil ang kanyang mga manggagawa ay tumitigil. Maaring patay na o maaring tumatakbo o maaring tumigil sa kanilang pagtatrabaho. Mga dahilan mga kapatid kung bakit ang Diyos ay tumatawag sa atin. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, God knows your pains and trials. Sa aklat ng Matthew chapter 11, sa 28 at 29, sinabi ng Diyos mga kapatid, hali kayo sa akin. Hali kayo sa akin. Dahil kayo ay nabibigatan, ay bibigay ko sa inyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. So napakaganda mga kapatid. May tawag ang Panginoon, hindi lang para tayo ay utusan, kundi para tayo ay kanyang pagpahingain. Kasi nalalaman niya ang ating mga hirap, ang ating mga trials sa buhay. Sa ating pangwakas mga kapatid, bago tayo dumako doon sa ating pangwakas pala, meron pang isa, no? Do not call God crying because you did your everything when there are still works to do. Dahil may mga taong ganyan mga kapatid, na sila na ay tumatawag sa Panginoon, umiyak-iyak na parabang sila ay nabagsakan ng mga paghihirap sa buhay. Na sinasabi nila, my God, ginawa ko naman ang lahat-lahat para sa iyo. Pero ang totoo mga kapatid, mayroon pa silang hindi nagagawa sa kanilang mga dapat na gawin sa buhay na ito.
Kaya sila ginagawa nila mga kapatid ay tumatawag na umiiyak sa Panginoon. O di kaya sila na ay umiingi na ng saklolo sa Panginoon. Sa ating pangwakas mga kapatid, when God calls, eto, what is your response? Mali. Wrong spelling, wrong. Hindi ako yan mga kapatid. Wrong spelling yung natin, keyboard natin. Okay. What is your response mga kapatid? Anong sagot mo kapag tumawag ang ating Panginoon? Dahil unang-una mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon, God needs volunteer. Anong ginawa ni Isaias nung ang Panginoon ay nagtawag ng kanyang manggagawa? Sabi ni Isaias, Lord, here I am, send me. Diba? Hindi niya na sinabi, Lord, si ganito, available. Ako hindi pa. Siya, utusan mo. Hindi niya sinabi gano'n. Sabi niya, ako na lang, Panginoon, utusan mo. Dahil ang Diyos ay naghahanap ng manggagawa. Pero si Isaias, napakalinaw, nag-volunteer siya. Pangalawa mga kapatid, sa ating conclusion, let's go together. 1 Corinthians chapter 3 verse 9, makikita natin mga kapatid, na tayo-tayo rin lang naman ang gumagawa, ang nagpapalakas sa ating mga kapatiran. Hindi pwede mga kapatid na lumakad ka sa iyong sariling lakad at lumakad ang kapatid mo sa kanyang sariling lakad. Kundi po tayo ay dapat magtulungan, magsama para sa Panginoon. And also sa 1 Corinthians chapter 16 verse 8, be tarry. Kailangan ng Panginoon mga kapatid ang mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Kung kaya't, when God calls mga kapatid, what is your response? Sana mga kapatid, mag-volunteer po sana tayo. Now is the time to volunteer for the cause of gospel. Sa ating pansamantalang pamamaalam mga kapatid, pasensya na, masakit po yung lalamunan natin. Maraming salamat muli mga kapatid sa inyong mga walang sawang pagsubaybay sa ating programang Salaknip Tipudno. At syempre, sa ngalan ng ating buting manager, Cadel Triles, at sa kanyang mga staff, at sa ating mga elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Lino Daraway. At ang naging inyong lingkod sa tanghaling ito, ang inyong kapatid at kaibigan sa Panginoon, Brother JJ Gumpad, na muling nag-iiwan ng magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. God bless po sa ating lahat.